sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng 85 taon ng DZRH, sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Maximum suggested retail price sa presyo ng manok at itlog, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture. Unang 5 araw ng local campaign sa Metro Manila, walang naitalang election-related incidents. Philippine contingent team para sa Myanmar Relief Mission nakalipad na. Sa MBC TV correspondents, rider patay matapos mahagip ng dump truck sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala umangat sa rank 75 ng WTA Top 100. At sa Showbiz Spotted, Kim Soo-hyun emosyonal na humarap sa media tungkol sa naging relasyon sa yumaong aktres na si Kim Seiron. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinag-aaralan na ng Agriculture Department na magtakda na rin ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa manok at itlog. Ito'y upang tiyakin na hindi sisirit ang presyo ng mga produkto sa napakataas na presyo. Una sa balitang yan, si Val Gonzalez. Matapos sa bigas at karne ng baboy, binabalak na rin ng Department of Agriculture ang magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng manok at itlog. Ito ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ayaw pang matiyak na hindi tataas sa hindi makatwirang presyo nito sa mga pamilihan. Batay aniya sa monitoring ng ahensya, nasa 6 hanggang 8 piso ngayon ang kada piraso ng itlog. Mas mababa kumpara sa mga napaulat na 10 pesos hanggang 12 pesos ang kada piraso. Samantalang sa presyo naman ng karne ng manok ay umaabot na sa 240 pesos ang kada kilo. Pero paglilinaw ni Secretary Laurel, hindi ito basta ipatutupad dahil kailangan munang idaan sa konsultasyon sa mga stakeholders upang hindi aniya mayanig ang industriya. Well, ngayon minomonitor natin maigi yung manok, although yung manok naman, araw-araw ang industriya actually nakikipag-usap sa atin at may roller coaster nga, yung farm gate ng from 115, maakit ng 140, biglang babagsak ng 120, medyo malikot eh. So, we're still identifying. Ang isang next concern is yung itlog. We are looking into it. Dapat, sa ngayon may 9 peso yata na itlog, 8.59. Dapat nasa 7 pesos yan eh. Ay sinagawang joint inspection ng DA at DTI kahapon sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City, ay inihayag na rin ng kalihim ang planong pagpapatupad ng maximum SRP sa bawang dahil umabot na sa 150 pesos ang presyuhan nito sa mga palengke dito sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tahasan namang ibinunyag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na kaya hindi matapos-tapos ang problema ng agri-smuggling sa bansa ay dahil sa mga di umano'y sabwatan na nagaganap sa loob mismo ng Bureau of Customs. Ang kanyang panayam sa DZRH Bakit Ikaw Election Series, tinutukan ni Vina Hesoro. Hindi pa rin matuldukan ang problema sa smuggling, hoarding at kartel ng agrikultura sa bansa. Ito ang binigyang diin ni AGA Party List Representative Nicanor Briones. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Briones na isa sa dahilan kung bakit hindi masugpo ang problemang ito ay dahil may mga kasabwat umano ang mga kumpanyang ito sa loob mismo ng Bureau of Customs. Pagkat ako'y naniniwala na kaya hindi masugpo, marami naman sa kaisipan ng lahat na may mga kasabwat diya sa loob ng customs. Ayon kay Briones, may mga batas silang nagawa ngunit nagkamali sila dahil ipinagkatiwala nila ito sa customs kung saan wala namang nahuli o nakulong. May mga nagawa kaming batas pero nagkamali kami dahil pinagkatiwala namin sa custom ang paghuli sa smuggler. Sila nag-iimbestiga, sila nagpapail ng kaso, pag hindi sila dismiss. So walang nahuli. Wala ring nakulong. Itinayo umano ang AGA Party List para labanan ng mga salot na nagpapahirap sa mga mangingisda, magsasaka at kooperatiba laban sa mga smuggler at hoarder. Tinayo ito para labanan, magkaroon ng boses ang mga magsaka, mangingisda at kooperatiba sa mga salot na nagpapahirap sa amin. Kaya na smuggler, hoarder, profiteer, cartel. Sa kanilang batas na ipinasa na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, itinutugis umano nito ang mga nagpapahirap sa ating agrikultura. Ito yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kung saan ang tinutugis nito ay yung nagpapahirap sa agrikultura. Yung smuggler, hoarder, profiteer, cartel. Ilan na rin umano ang nakakulong dahil sa batas na ito. Ito na ang bagong batas. At katunayan, ni-raid ng NBI at ng DA yung isang warehouse na puno ng bigas na nire-repack, profiteering ang kaso, at kahit luma, so hoarding. Kaya ang kaso nito, economic sabotage. So 4 kagad yung ikinulong. Non-bailable yun. At lifetime imprisonment. Binigyang diin pa ni Briones na para matapos ang problema sa agrikultura ay kinakailangang maipakulong ang mga malalaking kumpanya na sangkot sa smuggling. Marami na talagang nakukulong at nahuhuli. Non-bailable ito. So kailangan lang yung mga ika nga ay ma-jackpatan nating may pakulong, yung mismong may-ari ng kumpanya na nag-i-smuggle. Para sa MBC TV Network News, ito si Vina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso sa mga commuter sa kabila ng petisyon ng ilang grupo, aarangkada na bukas ang 5 hanggang 10 pisong taas pasahe sa mga pasahero ng Light Rail Transit 1 o LRT1. Paliwanag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Matagal nang nakasaad ang hiling ng Light Rail Manila Corporation sa pinirmahang kontrata ng gobyerno. Kaya dapat lamang itong tuparin. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Simula bukas, ika-2 ng Abril, epektibo na ang inaprobahan ng Department of Transportation na taas pasahe sa LRT Line 1. Mula sa dating minimum fare nitong 15 pesos, tataas na ito sa 20 pesos, habang ang maximum fare naman na 45 pesos ay tataas na sa 55 pesos. Bagamat inalmahan ito ng mga progresibong grupo at idinulog na sa Malacanang, sinabi ng palasyo na talina ang kanilang kamay dito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasama sa kontrata ng isa pribadong operasyon ng LRT1 ang taas pasahe, pero matagal na itong hinaharang ng pamahalaan. Ani ay kailangan na itong sundin at kung hindi ay lalo lamang magkakaroon ng problema ang mga commuter. Samantala, naniniwala naman si Transportation Secretary Vince Dizon na mahalaga ang fare hike sa pagtatapos ng extension project ng LRT1 hanggang sa Bacoor, Cavite. Alam ko medyo mahirap po ngayon ang kagaya ng mga kababayan natin, pero para po ma-extend natin ang LRT1 at tuloy-tuloy na maganda ang serbisyo nito, mukhang kailangan po natin medyo lunukin na po ito kasi baka lalo pa po tayo magka-problema at ma-delay pa po yung ating extension to Cavite. Hindi po natin gagawin ito.
Bukod sa LRT-1 Cavite Extension Project, target din ngayon ng DOTR katuwang ang Department of Tourism na pagandahin ang mga paliparan at pantalan ng bansa, partikular na ang mga nasa tourist destination. Kabilang narito ang Busuanga at Puerto Princesa City sa Palawan, Basco, Batanes at Katiklan sa Malay Aklan. Mahalagaan niya ang naturang hakbang hindi lamang sa ikaayos ang lagay ng transport sector ng bansa, kundi para mapalakas din ang sektor ng turismo. Samantala, tututukan din ang kagawaran ng lagay ng mga infrastruktura sa bansa bilang paghahanda sa The Big One o ang malakas na lindol na maaaring idulot kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sabi ni Dizon, nakatakda sila mag-inspeksyon sa NAIA sa susunod na linggo upang tignan kung anong bahagi ng paliparan ang kailangan ng ayusin alinsunod sa bagong building code. Bukod dito, lahat din aniya ng mga lumang infrastruktura tulad ng mga tulay ay isa sa ilalim sa retrofitting para matiyak na hindi agad ito masisira kapag may malakas na lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po sa mga consumer ng LPG. Epektibo na ang halos kalahating pisong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong unang araw ng Abril. Sa abiso ng Petron, nagpatupad ng 25 centavos na kada kilong rollback o katumbas ng 2 pesos and 75 centavos na bawas sa 11 kilogram na tangke na karaniwang ginagamit sa mga residential areas. Habang sa abiso naman ng Sulain, may bawas din na 27 centavos sa kada kilogram ng LPG tank. Base sa monitoring ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, naglalaro sa 860 pesos hanggang 1,130 pesos ang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila. Samantala, naging mapayapa ang unang linggo ng kampanya para sa 2025 local elections. Ayon sa National Capital Region Police Office, wala pang naitatalang insidente ng karahasan na may kinalaman sa halalan. Ang buong detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Deklarado nga ng National Capital Region Police Office na mapayapa sa pangkabuuan ng unang 5 araw ng pagsisimula ng campaign period para sa mga local candidates sa National Capital Region. Sinabi sa DZRH ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Abirin na nananatiling maayos ang kampanyahan at wala silang naitatala na anumang election-related incident. Tiniyak ng Regional Director na patuloy rin yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Commission on Election at iba pang ahensya upang siguruhin naman ang seguridad at kaligtasan ng mga kandidato sa lokal. Para rin anya ito sa anumang posibleng pagbabago sa mga security plan at pagtukoy sa mga lugar na may mataas na posibilidad ng karahasan sa halalan at matinding tunggalian. Sabi pa ng NCRPO Director, may karagdagan ding deployment ng PNP personnel doon naman sa mga lugar na pinagdarausan ng political rally at mga campaign ang mga kandidato upang magarantiya ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng mga aktibidad. Una nang tiniyak ni Abirin na naglatag ang NCRPO ng komprehensibong security coverage upang matiyak na ang lahat ng aktibidad sa panahon ng kampanya magiging mapayapa at naayon daw sa batas. Hinihikayat niya ang mga kandidato na ituon ang kanilang atensyon sa pagpapakita ng kanilang mga plataforma at makipagtulungan sa security plan ng mga pulis. Halos 8,000 tauhan mula sa National Capital Region Police Office ang nakakalap sa mga key areas sa Metro Manila para sa maayos na kampanyahan. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, iniutos naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagtatalaga ng mga miyembro ng Highway Patrol Group o HPG sa police checkpoints sa buong bansa, lalo na ngayong panahon ng halalan. Layunin nitong paigtingin ang seguridad sa border control dahil karaniwang mga pulis lamang ang nakaposte sa mga checkpoint na walang temporary operator's permit mula sa LTO. Ginawa ni Marbil ang utos matapos maharang ng Antipolo Police ang suspect sa nag-viral na road rage incident dahil sa Comelec checkpoint. Paliwanag ni Marbil, plain view doctrine ang sinusunod sa mga checkpoint para sa mga four-wheel vehicle. Kaya nagiging mahirap matukoy kung may dalang baril ang mga sakay nito.
Dahil dito, sisimulan na ng PNP ang pag-deploy ng HPG sa mga checkpoint sa lalong madaling panahon. We will be requiring high patrol to join to join them. Kasi remember, yung mga police natin, wala pong normal police po yung ginagawa nila, wala silang TOP eh. Sa mundo ng tennis, matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Miami Open 2025, tuloy nang nakapasok sa WTA Top 100 ang Filipino tennis star na si Alex Ayala. Ito na ang pinakamataas na ranking na naabot ng isang Pinoy sa world tennis. Ang mga detalye sa report na ito. Opisyal nang kasama ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa Top 100 ng Women's Tennis Association o WTA. Matapos itong umangat sa number 75 sa pinakabagong rankings na inilabas noong Lunes. Ito ang pinakamataas na ranking na naabot ng isang Filipino sa kasaysayan ng world tennis. Nakamit ni Ayala ang makasaysayang tagumpay matapos pataubin ng mga bigating kalaban, kabilang si world number 2 Iga Swiatek sa round of 16 at number 5 Madison Keys sa quarterfinals ng WTA 1000 Miami Open sa Florida. Sa pagpasok sa top 100, masisiguro na ang pwesto ni Ayala sa main draw ng WTA 250, 600 at 1000 tournaments, pati na rin sa mga Grand Slam tulad ng French Open na gaganapin sa Mayo. Pumasok si Ayala sa Miami Open bilang wild card at may ranking na number 140 at tinapos ang torneo na may pinakamataas na ranking sa kanyang karera. Natuldukan ang kanyang makasaysayang kampanya sa semifinals matapos matalo kay world number 4 Jessica Pegula na nagkamit ng silver matapos maangusan sa finals ni world number 1 Aryna Sabalenka. Sa aming pagbabalik, Justin Brownlee naharap sa panibagong drug issue. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lisensya ng 2 sangkot sa viral Antipolo Road Rage sinuspindi ng Land Transportation Office. Sa MBC TV Global, pagpapatuloy ng operasyon ng TikTok sa Amerika, tiniyak ni US President Donald Trump. Sa Showbiz Spotted, ang pakikipaglaban ng sports anchor na si Cheska Litton sa sakit na breast cancer. At sa Hoy, bawal yan, parusa sa operasyon ng illegal dump sites. Ano nga ba? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Lumipad na kaninang madaling araw ang 2 C-130 ng Philippine Air Force na nakatakdang maghatid ng humanitarian aid sa mga niyanig ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Kasama rin sa misyon ng mga contingent ang paghanap sa 4 nating kababayan na hindi pa rin matagpuan hanggang sa ngayon. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Nakaalis na sa bansa ang 2 C-130 ng Philippine Air Force sakay ang unang batch ng mga Pilipinong rescuer at relief personnel na tutulong sa nilindol na Myanmar. Hindi pa man sumikat ang araw sa Villamor Air Base kaninang umaga ng Martes, lumipad na ang inisyal na 58 kataong bahagi ng 131 personnel mula sa Philippine Humanitarian Aid Contingent. Maliban sa air crew, aeromedical staff at air security na hukbong panghimpapawid, kinabibilangan ito ng puwersa mula sa 525th Engineering Combat Battalion ng Philippine Army, Bureau of Fire, MMDA, Department of Health at pribadong sektor. Ipinasilip din sa media ang ilan sa mga gagamiting equipment ng Army, kasama dyan ang mga hydraulic cutter, rotary rescue saw at mga kagamitang naka-specialize sa pagsuyod sa mga gumuhong estruktura. Sabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, magiging trabaho rin ng team ang tumulong sa paghanap sa 4 na Pilipinong unaccounted for kung saan 2 sinasabing nasa lugar kung saan may gumuhong gusali. Doon sa kalagayan ng ating mga hinahanap ang mga kababayan, ngayong kanina umaga 4 yung hinahanap natin. 2 kasi doon ay talaga nandun sa mismo gumuhong gusali at yung 2 naman ay unaccounted for. Sana iligtas pa sila o mailigtas pa natin
ang detalye niyan ay hinihintay din namin ang pag-uulat galing sa DMW. Sa Abril 2, kasado namang ilipad ang second batch o bahagi rin ng 131 personnel contingent at inaasahang tatagal ang kanilang operasyon hanggang sa 12 ng Abril. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng magnitude 7.7 earthquake na yumanig sa Myanmar, pinag-aaralan pa ng Commission on Elections o COMELEC kung magiging posible pa rin ba ang online voting para sa midterm elections sa Mayo. Ang mungkahi ni COMELEC Chair George Garcia. Alamin sa report ni Boy Gonzales. Hindi patiyak ng COMELEC kung makakapagsagawa ng online voting sa Myanmar. Ito'y makaraang tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa nabanggit na bansa kung saan may ilang mga Pilipino ang nadamay. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaabangan pa rin nila ang opisyal na ulat ng konsulada at embahada hinggil sa sitwasyon at epekto ng lindol. Sakaling hindi makakayang magkasa ng internet voting, posibleng gawing manual ang botohan ng mga Pinoy doon. Dagdag pa ni Chairman Garcia, kung hindi talaga pwede ang internet voting, ipapadala nila ang mga balota at makina sa Myanmar. Muling ipinaliwanag ni Garcia na nakasalalay pa rin sila sa kumpletong ulat ng ahensya ng pamahalaan sa Myanmar ang mga susunod na hakbang na kanilang gagawin, lalo na sa susunod na buwan na ang eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatawa naman ng 90-day suspension ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng dalawang sangkot sa away trapiko sa Antipolo, Rizal. Kalakip sa inilabas na show cause order ang suspensyon sa lisensya ng SUV driver at isa sa mga motorcycle rider. Ito anya ay habang gumugulong ang investigasyon at hindi muna papayagang makapagmaneho ang dalawang motorista. Git ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, ang magiging resulta ng investigasyon ang magiging basehan kung tutuluyang bawian ng lisensya ang mga sangkot na motorista. Pilipinas, mainit at malinsangang panahon lalo na ngayong tanghali ang mararanasan sa halos buong bansa dahil sa bugso ng easterlies. Asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng pulu-pulong pagulan, partikular na sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa datos ng Pag-asa, naitala kahapon ang delikadong 48 degrees Celsius na isa sa season high heat indices sa Dagupan City, Pangasinan. Ngayong araw, tinatayang magpapatuloy ang mataas na heat index sa 4 na lugar na binabantayan kahapon ng State Weather Bureau. Kabilang dito ang Dagupan na posibleng makaranas ng 46 degrees Celsius na heat index. Sinundan naman ito ng Iba, Zambales, Virac, Catanduanes at Butuan City sa Agusan del Norte. Sa Hilaga, uulanin naman ng Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow o hangin mula sa Hilagang Silangan. Samantala, inaasahan namang magpapatuloy ang init na hatid ng easterlies dito sa Metro Manila hanggang sa darating na Biyernes. Yan muna ang latest sa lagay nating panahon ngayong araw ng Martes. Makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TikTok is here to stay. Yan ang isiniguro ni US President Donald Trump kung saan inaasahang maisasara agad ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Chinese parent company na Bit o ByteDance bago ang itinakdang deadline sa April 5. Matatanda ang binigyan ng 90-day reprieve ban ni Trump ang TikTok matapos panandali ang ipahinto ang operasyon nito sa Amerika dahil sa umano'y banta sa kanilang seguridad. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Inaasahang magsasara agad ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at ByteDance, ang Chinese parent company ng TikTok, bago ang itinakdang deadline sa April 5 ayon kay US President Donald Trump.
Magugulit ang itinakda ni Trump ang naturang deadline noong Enero dahil sa umunoy mga banta sa seguridad ng kanilang bansa, gayong ang TikTok ay pagmamayari ng ByteDance na nasa ilalim ng kontrol ng China. Dito sinasabing na-access raw umuno nito ang mga personal information ng bawat taong gumagamit nito. Giit ni Trump, marami raw anya ito sa ngayong potential investors para magpatuloy ang operasyon nito sa kanilang bansa at nakahanda rin daw umuno itong i-extend ang deadline sakaling hindi ito umabot. Ayon sa huling pagtaya, nasa mahigit 170 million na ang kasalukuyang gumagamit ng nasabing social media platform sa Amerika. Samantala, pumalo na sa mahigit 2,000 individual ang nasawi sa naganap na 7.7 magnitude earthquake sa Myanmar noong Biyernes. Maraming gusali ang nawasak, kabilang na mga templo at may ilan rin ang natrap mula sa mga guho ng mga nasirang istruktura. Habang umakyat na rin sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa Thailand dahil sa bumagsak na skyscraper dulot pa rin ng naturang lindol. Gumamit ng mga scanning machine at sniffer dogs sa hindi pa natatapos sa skyscraper at ayon sa Bangkok Deputy Governor, agad na nagtatrabaho ang mga rescuer upang makahanap ng paraan para maabot ang bahagi kung saan may natukoy na senyalis ng buhay 3 araw matapos ang lindol. Sa iba pang balita, natagpuan naman ng Red Crescent Palestinian Civil Defense at United Nations o UN ang bangkay ng 15 emergency at aid workers sa isang mass grave na natabunan ng buhangin sa Gaza Strip, Palestine. Ayon sa UN, pininiwala ang pinatay ng puwersa ng Israel ang mga naturang responders habang sumasagip ng buhay sa rehiyon. Hustisya naman ang panawagan ngayon ng UN para sa mga namatay na individual habang wala pang komento ang Israel patungkol sa naturang insidente. Samantala, ayon naman kay UN Agency for Palestinian Refugees Head Philip Lazzarini, umakyat na sa mahigit 400 aid workers ang mga nasawi mula na magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapang na isinapubliko ng TV personality na si Cheska Leton ang kanyang kinakaharap na karamdaman. Ang sports anchor ibinahagi ang pakikipaglaban sa breast cancer. Narito ang Showbiz Report. Nagsimula ng magpa-chemotherapy nitong Marso ang TV personality na si Cheska Leton matapos ma-diagnose na may breast cancer. Ito ang ibinunyag ni Cheska sa kanyang social media account. Pagbabahagi ng 42-year-old sports anchor, Disyembre noong nakaraang taon nang sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri hanggang sa lumabas ang resulta ng biopsy at doon nakumpirma ang pagkakaroon ng naturang sakit. Bilang self-confessed hard-headed at stubborn ay nagpatuloy pa rin daw siya sa pagtatrabaho upang mapanatili as normal as possible ang kanyang routine. Sa katunayan yan, mayroon na raw siyang wig for work purposes at growing collection ng scarves and turbans matapos tuluyang ipashave ang buhok. Pag-amin ni Cheska, gusto niya sanang gawing pribado ang pakikipaglaban sa cancer. Sa kabila naman ng kinakaharap na karamdaman, nanatili itong positibo at nagpaabot ng pasalamat sa kanyang itinuturing na support system. Support and prayers naman ang handog ng mga kasamahan nito sa industriya habang marami rin ang humanga sa kanyang tapang. Sa huli, nagpaalala si Cheska Leton sa kanyang followers na early detection is key at sa kahalagahan ng regular check-ups. At sa aking pagbabalik, Queen of Tears star Kim So-hyun hinarap na ang mga kontrobersiya kaugnay ng relasyon nila ng yumaong aktres na si Kim Se-ron. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas player na si Justin Brownlee na haharap sa panibagong drug issue. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kabila ng pagtaas ng ranggo sa mga survey, patuloy pa ring sinusuyod ng Trabaho Party List ang iba't ibang sulok ng Metro Manila para itaguyod ang kanilang kampanya para sa manggagawang Pilipino. Kabilang dito ang patas na pagkakataon at proteksyon para sa bawat empleyado. Nagbabalik si Edniel Parosa.
Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng Trabaho Party List sa iba't ibang lugar sa bansa upang ikampanya ang mga platapormang layong palakasin ang mga manggagawang Pilipino. Kamakailan lamang ay sinuyod ng Trabaho Party List nominees na sina Attorney Johan Bautista at Ninay Chavez ang mga lungsod ng Maynila, Makati at Navotas, kung saan personal nilang kinausap ang mga residente at manggagawa sa lugar. Kasama ang celebrity advocate na si Melay Cantiveros, sinuyod din ng Trabaho Party List ang lungsod ng Caloocan, kung saan ipinahayag nila mga isinusulong ng grupo sa pagpapaangat sa sektor ng paggawa. Kabilang narito ang pagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat, pati na sa mga senior citizen at solo parent, pagkakaroon ng disyenteng trabaho sa bawat Pilipino, at pagbibigay proteksyon at sapat na benepisyo sa mga manggagawa upang umangat ang kanilang pamumuhay sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Itataguyod din ng Trabaho Party List ang pagsuporta sa maayos na pagpapatupad sa mga pulisiyang sumusuporta sa mga manggagawang Pilipino. Now narito, lalo pang gumanda ang ranking ng Trabaho Party List sa katatapos lamang na survey ng social weather stations na isinagawa noong 15 ng Marso hanggang nitong 20. Mula sa ika-26 na ranggo noong Pebrero, tumaas na sa ika-22 pwesto ang Trabaho Party List. Inahayag ng Trabaho Party List na ang pagtaas ng kanilang ratings ay resulta ng lumalakas na suporta sa kanila, bunsod ng kanilang mga pananaw para sa isa inklusibong ekonomiya kung saan lahat ay may akses sa magandang trabaho at pagkakaroon ng maayos na pamumuhay. Ito para sa MBC TV Network News. Ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang rider sa Davao City matapos nitong aksidenteng mahagip ng dump truck. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patay on the spot ang isang motorista matapos masagasaan ng isang dump truck sa Barangay Ilang, Davao City sa tapat mismo ng Tifasco Wharf. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nakilala ang biktima sa alias Jose, 38 anyos, nakatira sa Kapalong, Davao del Norte. Habang sakay ang biktima sa kanyang motosiklo, nang bigla na lang siyang binundol ng nasabing truck, kaya nahulog ang biktima at nasagasaan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang driver sa nasabing truck ay nakilalang si alias Jano, 31 anyos, tubong sa Tomas, Davao del Norte. Sa ngayon, nakulong na ang driver ng truck habang inasikaso ng kapulisan ang kasong isasampa sa korte. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita sa lalawigan ng Abra. Isa na namang insidente ng pamamarilan nangyari kagabi sa Tayo Abra na ikinasawi ng isang biktima. Nakilalang biktima na si Mark Angelo Vivas at residente sa Sitio Lugit, Barangay Patokan na Tayo Abra. Isang concerned citizen ang tumawag sa Tayo Municipal Police Station hotline at ipinabatid ang nangyaring pamamaril. Kagad na nagresponde ang mga personnel ng Tayo Municipal Police Station sa lugar para beripikahin ang report. At batay sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at mga kasama nitong sina Darwin Alagao, Marcelino Andalio at iba pa sa bahay ni Alagao para ipagdiwang ang karawan ni Winbert Alagao. Bandang alas 11:35 kagabi na iwang nagiinuman ang biktima at sina Darwin Alagao at Marcelino Andalio. Kaya sinabihan ni Ginang Marites Alagao na umuwi na ang biktima at pinapasok na rin ang kanyang asawa. Nakarinig ito ng isang putok ng baril kaya kagad itong lumabas at nakita si Mark Angelo Vivas na nakahiga sa lupa. Nagtamo ang biktima ng isang sugat sa kaliwang bahagi ng ulo na sanhi ng pagkamatay nito. Na-recover ng mga otoridad ang isang basyo ng caliber .45 sa pinangyarihan ng insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong nalalapit na ang halalan sa datos ng militar, walang namumonitor na mga kandidato na nakikipag-ugnayan pa sa New People's Army o yung mga kandidato na nagbibigay sa nasabing grupo dito sa lalawigan ng Norte Samar. Naniniwala naman si Brigade Commander General Efren Morados, malabo ng permit to win at permit to campaign ng NPA. Umaasang opisyal na wala nang magpapalinlang pa sa New People's Army sa kanilang pangingikil. Umaapila ito sa mga kandidato na maaaring makipag-ugnayan sa mga kasunaluhan kung sakaling kikikilan ng New People's Army.
Tiniyak nito na pupuntahan ang inireport na lugar nang masiguro na hindi na ito makakapasok pa itong mga NPA sa isang lugar. Sa datos, 2 eleksyon na walang namumonitor na permit to win at permit to campaign ang New People's Army. Bagamat may natanggap daw silang impormasyon sa pagbibigay ng isang kandidato doon sa isang NPA sa isang bayan sa lalawigan ng Northern Samar, ngunit wala itong basihan ayon sa nasabing opisyal na lumalabas isa lamang forma ng propaganda. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang wastong pagtatapon ng basura ay responsibilidad ng bawat isa. Kaya patuloy ang pangangasiwa ng gobyerno ng mga tukoy na lugar kung saan ligtas na magtapon at mag-imbak ng basura. E paano naman kung ang mga tao ay gumawa ng kani-kanilang tapunan nang walang patnubay ng otoridad? Ano ang kahihinatnan nito? Alamin sa report na ito. Nananatiling nakabantay ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pamamagitan ng National Solid Waste Management Commission sa wastong paraan ng pagtatapon ng basura sa mga bayan at syudad. Taon-taon kasi may mga napapaulat na mga bakanteng lote kung saan iniimbak ang mga basura. Nagsisimula sa paisa-isang supot hanggang sa gabundok na basura na ang tumatambad sa otoridad. Ayun pala, na-convert na sa dump site ang lugar. Ang mga illegal na dump site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Nakasaad sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa ilalim ng Section 37 o ang Prohibition Against the Use of Open Dumps for Solid Waste na ipinagbabawal ang operasyon ng mga open dump site bilang tapunan ng mga solid waste. Nagiging banta kasi ito sa kalikasan at kalusugan ng mga residente na naninirahan dito. Ang sinumang mahuling nagtatapon o nangangasiwa ng mga illegal na dump site ay pagbabayari ng 500,000 pesos at karagdagang 5 hanggang 10% kita nito sa isang taon sa unang offense. Maaari namang multa at pagkakakulong na 1 hanggang 3 taon ang ipataw sa may sala sa ikalawa at susunod pang offense. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, muling nahaharap sa panibagong drug issue ang Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee matapos makatanggap ng abiso hinggil sa adverse analytical finding. Ang kumpirmasyon ng SBP, tutukan sa report na ito. Kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na nakatanggap si Justin Brownlee ng abiso hinggil sa isang adverse analytical finding. Ayon sa SBP, kasalukuyang inaayos ng 36-year-old na Gilas Pilipinas naturalized player at Barangay Ginebra Import ang sitwasyon sa tulong ng kanyang mga abogado. Gayunpaman, binigyang diin ng samahan na hindi pa naglalabas ng formal na pasya ang International Basketball Federation o FIBA tungkol sa usapin. Ang adverse analytical finding ay may kaugnayan sa mga patakaran ng sports doping. Batay sa World Anti-Doping Agency o WADA Code, ito ay isang ulat mula sa WADA Accredited Laboratory na nagpapatunay na may natuklasang prohibited substance o markers ng isang bawal na method sa isang sample. Matatanda ang noong 2023 Asian Games, nabigo si Brownlee sa doping test matapos magpositibo sa bawal na carboxy-THC na may kaugnayan sa cannabis use. Dahil dito, siya ay pinatawan ng 3 buwang suspensyon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang ilang ligong kontrobersiya, humarap na sa Korean media ang K-drama star na si Kim So-hyun. Ang aktor, lumuluhang nagpaliwanag tungkol sa kanilang naging relasyon ng yumaong aktres na si Kim Se-ron. Narito ang Showbiz Report. Emosyonal na humarap sa isang press conference ang South Korean superstar na si Kim So-hyun. Tungkol ito sa kanyang naging relasyon sa yumaong aktres na si Kim Se-ron. Dito, muling sinabi ni So-hyun na hindi na raw menor de edad si Se-ron nang maging kasintahan niya ito. 저는 고인이
미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. Ang 37-year-old actor tinawag din ng sariling duwag dahil sa aniya'y pagtakas sa issue imbis na agad magpaliwanag. Pag-amin pa niya, nang lumabas ang kanilang lumang larawan sa kasagsagan ng pinagbidahang hit Korean drama na Queen of Tears, bilang lead actor ay pinili niyang manahimik upang protektahan ang naturang proyekto. Pinabulaanan din ito ang tungkol sa umano'y paniningil ng agency na gold medalist kay Seron sa ipinambayad nito ng masangkot ang aktres sa drunk driving incident taong 2022. Ayon naman sa abogado ni Sohyun, naghain na sila ng criminal at civil complaints laban sa Hoverlove, ang YouTube channel na nagsiwalat ng mga impormasyon tungkol sa relasyon ng dalawa. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang naulilang pamilya ni Seron sa mga sinabi ng aktor. Magunita na February 16, nang matagpo ang walang buhay sa kanyang tahanan sa Seoul, Korea, ang aktres na si Kim Seron. Para sa MBC TV Network News, ito ang showbiz angel Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.